meron tayo diyang agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kung Babae, lalaki? Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian ng confidential informant, Your Honor, makakanib ang buhay noon. Hindi po man sa, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, talagang makakanib ang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung credibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. Ito just a piece of advice. Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer ng PDEA, that deposition automatically becomes a public document. At pag public document yan, yung, kasi yung abogado ng PDEA, na notary public, baka naman kahit na in executive session, pwede mong sabihin sa akin kung sino yung informant mo. Oh, dalawa lang kayo, sige. Dalawa lang tayo. Pareho kayo, Wala. Your Honor, kung ito, yung pangalan, alam ko, kaya nga hindi, sa totoo lang, Your Honor, hindi ko nga alam, hindi ko na matandaan sa tagal. At saka yung sinasabi, Your Honor, ni Senator Jinggoy, na lahat ng detalye alam ko. Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. Halatang-halata nagsisinungaling talaga itong Morales na ito. Alam mo, hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi mo dahil yung mga ibang detalye, alam mo. Yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na patandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin, ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo, way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin alam mo, Mr. Jonathan, ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? Hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent. Alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling ka. Your Honor. Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling ka eh. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, Okay. trabaho po yun. Trabaho ako po yun. Sandali, Nag-umpisa tumanggap lang po sandali ako lang. ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila Your Honor, mali Diba? naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho na Your Honor. Sandali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay, na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho mo ba yun? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon Kasi na wala yun, ka naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PDEA na iwan. Naiwan. Your Honor, natin sa PDEA eh. mismo si Pangulong Duterte, sinabi po na yan, meron siyang informasyon na yan. Impormasyon Bakit lang hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor, Your Honor, Your Honor, Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging
ma-politicize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasukan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with President Duterte. Pero, my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya, please, wag mo munang idamay yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasukan ng political color itong Ang dami dinadamay talaga. In all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, gusto ko siyang imbitahan. Pero, alam mong titingnan-tingin ng mga tao dito, ma-politicize yung hearing natin. So, please, hindi muna natin, hindi na abot. Even President Marcos, na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo, ay, kung ako'y talagang gusto kong tatanungin natin siya, imbitahan natin siya, gusto kong imbitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, Your Honor, with us. ito Your Honor, yung sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan sa PIDEA, iniwan ko dun sa PIDEA. Well, ayan po Yung mga senador hindi na ho naniniwala kay Morales. Pati si Senador Jingo Estrada at yung chairman, na dami ng pangalan binabanggit. Pati ang dating Pangulong Duterte gustong ipatawag, pati ang ang ating kasalukuyang Pangulong Marcos ay gustong ipatawag. So, mabuti nilang nanindigan si Senador De La Rosa. Hindi pwede. Magkakaroon ng politika ito. So, yan yung karakter ng Morales na yan. Na pinaputok ng mga anti-Marcos para magdamay ng mga tao. At ang dating nga, sabi ni Senador Jingo Estrada, hindi ka kapanipaniwala. Yung gusto mong sabihin, naalaala mo, pero yung mga issue na talaga dapat malaman mo at dapat sabihin mo, hindi mo masabi. So, kayong mga mamamayang Pilipino, ano pong inyong tingin dito? Malinaw po na parang shotgun itong ginagawa ni Morales kung sino-sinong pinagbibintangan, kung sino-sinong idinadamay na lang para masira ang ating gobyerno tungkol sa illegal drugs. Pero specific, kailan nangyari, sino, nililista nga at sinabi na nga ng sinabi na nga ng PIDEA, walang Maricel Soriano, walang Bongbong Marcos sa kanilang listahan. At hindi kasama ang mga yan. Ngayon na sinasabi niya, ang dating Pangulo daw may sinabi, ay hearsay lang yun Ibang klase ito. Kaya naman pala ilang beses na itong na-dismiss, hindi nga niya alam kung kailan sa dinismiss na pulis Kailan sa dinismiss na PIDEA, hindi rin niya alam Yan yung galaw ng mga anti-Marcos. Kaya huwag tayong maniwala dyan sa paninirang yan. Dahil sinisira yung ating bansa, sinisira yung ating Pangulo, para lang ma-justify sa taong bayan yung kanilang gusto na magpalit ng administrasyon. Ginagamit yung Morales at yung Senado ginagamit. Kaya kayo mga senador, magpakatalino kayo dyan. Alam kong ramdam nyo, ginagamit kayo ng taong ito. Huwag kayong magpagamit ng tuloy-tuloy kasi malinaw na ang lahat ng kanya sinasabi, puro hearsay lang, puro salita lang. Wala pala siyang hawak na dokumento kahit ano Sinasabi na sa PIDEA, hindi naman ilalabas ng PIDEA yun. Unang-una sabi ng PIDEA, wala naman Hindi naman lehitimo yan Wala nga natuloy na operation ng mga panahong yan. Isipin mo, 2013, 2012 pa yan, di ba? Aquino administration pa yan. Dumating na yung maraming administration pangamaraan, wala namang ganyan. So, mamamayang Pilipino dito at sa abroad, kailangan maging matalino tayo rito. Kung yung Senador Jingo Estrada at ibang senador hindi na lang niniwala dito, paano naman kayo maniniwala dyan sa andating talaga manira, mandamay lang ng tao? Nang wala naman sapat na basihan at kung ano-ano pa.